dumaan ng pagkabata hanggang sa tayo po ay dahan-dahang lumaki. Meron tayong normal na pangangailangan, di ba? Tayo ay natutulog, tayo po mga kapatid ay kumakain, tayo ay nagugutom, tayo ay nagkakasakit, kailangang alagaan yung ating katawan. So yan ay halimbawa po mga kapatid ng anak ng tao. Diba? Katulad po ng ating Panginoong Yesus. Diba? Tinatawag din po si Kristo na anak ng tao sapagkat sa panlabas, mga kapatid, siya ay normal. Siya ay ordinaryo. Kagaya natin. Diba? Si Jesus, mga kapatid, ano yung nangyari kay Jesus dati 2,000 years ago? Diba? Ipinanganak din siya. Nagkaroon din po siya ng mga magulang. Diba? Si Jesus ay naglalakbay din gamit yung kanyang mga paa. Mga kapatid, mayroon din po siyang normal na proseso ng paglaki. Kagaya natin, ordinaryo, naging isang tao. Tama po ba? My dear brothers and sisters, nakuha nyo? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa huling mga araw, ang Diyos pala po, mga kapatid, sa pangalawang pagkakataon ay magiging anak ng tao. Ibig sabihin, magkakatawang tao. Okay? So, yung espiritu, yung espiritual na katawan, mga kapatid, at ang mga anghel, hindi po ito sila matatawag po na anak ng tao. Okay? So yung anghel, yung espiritual na katawan, at ang espiritu, hindi po ito matatawag na anak ng tao kasi wala silang normal na proseso ng paglaki. Wala silang laman at dugo kagaya natin na ordinaryong tao. Tama po ba? Diba pag makakita nga lang tayo dito ng mga spirit, natatakot na tayo eh. Diba mga kapatid, tayo ay nanginginig na, tumatakbo na tayo kasi hindi sila ordinaryo. Hindi sila katulad natin. So kapag sinabi nating anak ng tao, mga kapatid, nagkatawang tao, naging isang tao. Nakuha, my dear brothers and sisters, no? Pagkakatawang tao ng Diyos. Okay, so nakuha nyo lang po ba mga kapatid? So tandaan, ang anak ng tao, siya ay magkakatawang tao bilang isang normal na laman, mga kapatid, no? Sa huling mga araw. So yung pinag-uusapan natin dito po mga kapatid na pagkakatawang tao ng Diyos, ito ba'y tumutukoy sa first coming ni Lord Jesus? O ito po'y tumutukoy na sa kanyang pangalawang pagbabalik ngayon sa huling mga araw? Okay? Sa tingin niyo po mga kapatid, yung pinag-uusapan natin ngayon na anak ng tao, ito ba yung una na pagkakatawang tao niya or second coming na? Ayan. Ito ba'y tumutukoy sa kanyang first coming or second coming po, mga kapatid? Sige nga. But here are two easy tricks. Sabi ni brother, una pa daw. Brother Gong, una. What yung iba po? Yung tinutukoy natin ngayon na first coming, una or pangalawa na. Okay, Sister Perlita second, Brother Santos second, Brother Alvin second, Sister Nida second. Dito kayo sa aking group sa aking group link, mag-send mga kapatid kasi hindi ko masyadong nakikita yung sagot nyo. Dito sa aking messenger link kayo mag-send. Pangilan na po itong tinutukoy natin, una or pangalawa. Okay, so yung tamang sagot po dito mga kapatid, no, yung pinag-uusapan natin po, hindi po ito yung kanyang unang beses na pagkakatawang tao, sapagkat yung propesiya na pinag-uusapan natin ngayon ay hinggil na sa pangalawang pagkakatawang tao ng Diyos sa huling mga araw, di ba? Pinag-uusapan na po natin yung kanyang pangalawang pagdating ngayon sa huling mga araw. So dahil sinabing nagkatawang tao ang Diyos, nangangahulugan ito mga kapatid na magkakaroon ng laman ng Diyos ng nasa langit po na pupunta dito sa lupa. Siya ay may normal na katawang tao mga kapatid at hindi lubos na supernatural. Siya ay nakikita, nahahawakan, praktikal na namumuhay kasama natin at ang Diyos sa kanyang diwa ay naging katawang tao.
So nung binanggit po ng Panginoong Yesus na siya po ay magkakatawang tao sa huling mga araw, my dear brothers and sisters, ito ay tumutukoy sa second coming ng Diyos. Okay? Ikalawang pagparito ngayon sa huling mga araw. Sa katunayan po mga kapatid, baka nagtataka kayo, preacher, ano pa ba yung higit na patunay na ang Diyos ay magkakatawang taong muli? Okay po, so basahin natin mga kapatid. Yung sinabi ng Diyos po dito sa Lucas, no? 17 verse 24 po to 25. Ano yung sinabi niya dito mga kapatid? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislat sa silanganan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Datapwat kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Diba? Itakwil ng lahing ito. So isipin niyo po mga kapatid, kung magpapakita ang Diyos ng direkta sa alapaap, maaari ba nating itakwil yung Espiritu ng Diyos? Oo, maaari kaya natin pong itakwil yung Espiritu ng Diyos po pag magpapakita siyang direkta sa alapaap? Diba hindi? Mga kapatid, so bakit po nagpropesiya ang Diyos na sa kanyang muling pagbabalik, itatakwil pa siyang muli? Kasi po, ito ay higit na nagpapatunay na darating ang Panginoon sa huling mga araw sa pamamagitan ng katawang tao. Sapagkat sa tanging sa muling pagkakatawang tao ng Diyos, sa kanyang pagparito bilang isang karaniwang tao, at ang kanyang gawain ay hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao, ito po yung magiging dahilan upang ang ilang tao ay hindi matanggap yung kanyang pangalawang pagbabalik at sila ay lalaban, hahatulan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay muling magdurusa at itatakwil sa pangalawang pagkakataon. Okay? Kung titignan nga po natin mga kapatid, yung unang pagtatakwil na tatanggap ng Diyos po, yun po yung naganap 2,000 taon na yung nakalilipas. Diba? 2,000 years ago, yun po yung unang pagtatakwil na natanggap ng Diyos ang Panginoong Jesus na kung saan siya ay ipinako sa krus, mga kapatid. Tama po ba? Itinakwil siya. At ngayon sa huling mga araw, mababasa po sa Lucas 17:24 to 25, tumutukoy ito sa kanyang pangalawang pagtatakwil. Okay? So nakuha natin, my dear brothers and sisters. Ayan. So mula dito mga kapatid, no, walang pag-aalinlangan po na magdurusa pa ng maraming bagay ang Diyos, itatakwil pa siya ng henerasyong ito sa makatwid. Ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay tiyak na magkakatawang tao siyang muli sa huling mga araw. So ngayon, baka yung iba sa atin ay medyo nagtataka, preacher, bakit po ba magkakatawang tao pa ang Diyos? Bakit hindi na lang ito direktang sinabi sa propesiya? Bakit sinabi sa propesiya, anak ng tao? Hindi po pagkakatawang tao. Okay? So tignan natin mga kapatid, diba? Kapag sinabi natin pong propesiya, ito po ay may lihim, mga kapatid, na pakahulugan. Diba? Hindi po ito madaling maunawaan. So kung sasabihin po ng Diyos mga kapatid, yung propesiya na katawang tao, so hindi na ito matatawag na propesiya. Matatawag na itong hayagang pananalita. Diba? Tama. Kapag sinasabi nating propesiya po, nakatago, may lihim, may spiritual na kahulugan. So mauunawaan lamang ito po ng mga taong may spiritual na pangunawa. No? Mauunawaan lamang ito ng mga taong may kaunawaan sa salita ng Diyos. So kung babasahin natin po, yung sinabi ng Diyos na paparito siyang gaya ng anak ng tao, tiyak na ito ay tumutukoy po sa pagbabalik ng Diyos sa huling mga araw sa pagkakatawang tao. Okay? So alam ko po mga kapatid, maaaring yung lahat sa atin or karamihan sa atin ngayon po ay unang beses na narinig ito. Ngunit, my dear brothers and sisters, katulad nyo din po ako noong una,
nagulat din ako na hala, magiging katawang tao palang Diyos. Okay,